Ayun, gagawa na tayo ng ating herbal tea. Una, meron tayong tanglad. Meron tayong oregano or kalabo. 6 na dahon lang yung kinuha ko nito, 6. Tapos, meron tayong pansit-pansitan or sinaw-sinaw. Mayroon din tayong blue turnip. Yung blue turnip, hindi ko nakuha yung yung kanyang, hayaan nyo sa susunod, ko yung kanyang, vine ito na namumulaklak ng color violet. At dinry ko na siya para ma-preserve ko. Then, meron din tayong powder. Ito yung powder na may halo na itong powder malunggay at hagunoy. Sa sunod, ipapakita ko sa inyo yung kanyang hitsura ng hagunoy pa nga plants. Tapos, meron tayong, kita nyo, turmeric. Meron akong ginagay dyan na picture, turmeric, luya, bawang, sibuyas, at lemon. So, ayun ang aking Sa paggawa nyo pala nito, pwede nyo i-blend siya. Pwede nyo i-slice nyo na lang. Okay. Kung ano ang dami kung isang buo na bawang, ganun din laki ng inyong luya. Ganun din ang inyong red onion. Ganun din ang turmeric or dulaw sa Bisaya. Ayan. So, ito yung ginawa ko, giblend ko. Tapos, isang lemon. Kasama nyo na lahat, mga kaibigan, pati yung balat ng lemon. Isali nyo na kasi makapreserve yun. Then, kung may ref kayo, ilagay nyo ito sa ref. Tapos, para mas masarap, lagyan nyo na ng honey. Kung wala kayong honey, okay lang naman. Pero ito may honey ito. Oh, iyan siya. Dalawang ganito ito. Kasi naubos na namin. Naka-ref siya. So, every time na ako nito, 1 kutsara lang. 2 kutsara. Dahil pag gumawa ako ng tea, every 2 days ako. Aking tea. So, na tanglad. Oregano. 6 na dahon ito. Tapos, itong ginawa akong malunggay powder and hagunoy powder. Minix ko na. So, 2 kutsara din dahil every 2 days ako gagawa. Tapos, itapatakipan yung maigi. Tapos, ito. So, 2 kutsara din na wool. Ang ilalagay ko dito dahil every 2 days, yung 2 araw ako gagawa. Pansit-pansitan, isang ganyan ko. Kasi, yan o, sa kakumkum. Tapos, ito na yung ating blue turnip. Isang dakot na, sa kakumkum, 1 dakot, o, yan. Tapos, ito yung blue turnip. Init na tubig. Huwag nyo masyadong lutuin. Pag nakalagay, dahil mainit na yung tubig, pag isang kulo lang, i-off nyo na para hindi siya maging overcook ang mga dahon dito. I-off nyo na. Tapos, ayun, kukuha na kayo. Tapos, pag every time na kayo, initin nyo lang. Tama lang na pagkainit, yun na yung inumin ninyo. Yan, ilagay na natin. Sa akin dito, ang tubig dito, mga 4 na cup, marami. Pero ito ang ginagawa ko dito, ganito. Parang nagugulay lang ako. Yan. Tapos, isasalang na natin. Hayaan lang natin na kukulo siya. Jeans. Ulitin ko. Bawang, sibuyas, luya, turmeric. Pareho ang dami. Pareho ang laki, pareho ang dami, or isa.
Tapos, isang lemon. Isalin nyo na yung lemon, yung balat ng lemon. Kung walang lemon, pwede siya sa kalamansi. Pero sa akin, dito ay prepare ko yung lemon. Bakit sinasali ang balat ng lemon or kalamansi? Kasi siya yung makabigay ng preservation sa ating ginagawa, mga kaibigan. At, ganun din ang ginagawa natin sa ating powder and hagunoy. Equal ang dami. Oo. Sa susunod ko na vlog, ako ay gagawa ng mga dry para makita niyo kung paano ito ginagawa. Or ito, sa sunod ko na vlog, para pa alam ninyo kung paano ko ginagawa yun. So, ayun yun guys, ang aking kaalaman ay i-share ko rin sa inyo kasi mahirap kung tayo ay palaging bumibili ng gamot. So, ayan na mga kaibigan, kumulo at siya'y umapaw. Bantayan natin na hindi aapaw kasi masasayang yung ating ingredients. So, bantayan natin na hindi siya aapaw. Then, ayun, kukuha na tayo ng ating lagayan. Iinom na nito. Mainit-init nga lang ito. Ayan o. Dalawa. Yung isa ano ko sa aking partner. Dahil mainit nga, ang sarap talaga. Hindi ko masabi yung sarap kasi kumpleto siya. May mentol ang ano niya na masarap din kasi may sweet siya dahil may honey nga. Kung wala kayong honey dyan, pwede naman siguro muscovado or sugar. Pero yung nasa mga bundok-bundok, no, may mga honey kayo dyan. Masarap yun. No need naman talaga na tayo ay bibili ng mga gamot na mga herbal, yung mga capsule, mga ganyan. Dahil sa palibot lang natin sa ating mga garden, ay pwede na nating makakuha na tayo doon. O, ayan. O, lalo na yung mga nanay dyan, mga papa. Tanim-tanim kayo ng mga herbal nyo dyan sa palibot ninyo. Kung wala man kayong mataniman, pwede kayo sa mga paso. Kasi nga nung unang panahon ay ang iniano ng ating mga ninuno, walang mga gamot, mga herbal lang. Kaya pinatubo yung mga damo na yan nasa palibot. Ang akala natin, walang silbi, pero hindi. Mayroon yang gamit ang lahat ng mga tumubo dyan sa palibot natin. Mga kaibigan, yung ating ginawang herbal tea ay mainam po yan sa ating kalusugan. Dahil lahat ng mga ingredients na yan ay maganda sa ating katawan. So, yung mga mataas ang high blood pressure dyan, mataas ang lipids, cholesterol, at mga ano pa yan, yung sugar, mga bulati sa tiyan. Yan, maganda yung ating herbal tea. Subukan ninyo yan sa paggawa. Pwede yan sa mga bata. Pwede natin ipainom yan sa mga bata sapagkat yan ay nilalagyan natin ng honey. Kung wala naman kayong honey, pwede naman natin lagyan ng muscovado. So, maging healthy ang ating tiyan sapagkat maganda po ang ating herbal tea. Lahat ng ingredients na yan ay mainam sa ating katawan. So, ulitin ko, ang lahat ng ating mga sakit ay naaayon sa ating kinakain at pinapasok natin sa ating tiyan. Ayan. Huwag kalimutan mag-like and share, mag-subscribe para ganado naman tayong gumawa na mag-share ng ating mga kaalaman about sa kalusugan ng ating katawan sa pamamagitan ng mga herbal. Ayan. So, kita-kita tayo ulit. Huwag kalimutan ang aking vlog, paki-open herbal kaalaman ni Nanay Bella. Kita sa sunod. Salamat!